Medyo at this point, it would be premature to be able to be discussing that, no? Kasi sa aming pananaw, sa mga nakikita namin ngayon, siya po ang isa sa mga most guilty with regards to the operations of human trafficking and the scamming in Bamban and possibly in Porac, no? So we wouldn't be open to having that discussion at this point. At saka, sir, pakipaliwanag na nga rin yan para mas maintindihan din ng mga kapatid natin. Kasi kapag sinabing state witness, automatic yan, di ba? Masasailalim siya sa witness protection program. And before ka makasama dyan, dapat ikaw yung least guilty. Tama ba, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. To be able to qualify as a state witness, not only are you one of the, if not the least guilty, kundi dapat din po yung inyong testimony should be able to pin down some of the other principals who may have more responsibility as far as the conspiratorial crime is concerned. Pero sa aming pananaw ho kasi, at this point po, I could not speak for the future. At this point, isa siya sa pinaka-guilty po eh. So, we wouldn't be open to having her as a state witness at this point. Malabo talaga, no? Kasi kung siya yung lumalabas na enabler tsaka connected dun sa Porac and Bamban na sinasabi natin. Pero sir, makahingi na rin nga po kami ng update. Na-file na po ba lahat ng mga inaayos natin na kaso against kay Mayor Guo? Hindi pa po. May ibang mga ahensya pa po na nagbubuo ng kanilang mga kaso laban po kay Mayora. We've been having discussions with most of the agencies concerned, and we're just. I personally, I would like to defer to them as to when they would choose to file the cases po. Kasi siyempre nakadepende naman po yan doon sa kanilang appreciation po ng kaso. Pero patuloy po ang pag-uugnayan ng iba't ibang mga ahensya in relation po dito sa kaso ni Mayor Alice Guo. So, hindi siya pwede maging state witness, pero pwede siya maging star witness. Tama po ba? It's almost the same. It's almost the same. If you're going to take somebody as a star witness, parang sinasabi mo na rin na state witness siya. So, parang minimitigate mo na yung kanyang criminal responsibility po. So, wala pa po kaming discussions na ganyan among the panel po. Interagency body po ito, PAOK, DOJ, CIDG, and so on and so forth. Wala pa po kami sa punto ng discussion na yan sapagkat yun nga po sa aming pananaw sa puntong ito ng pag-appreciate namin sa mga ebidensyang nakalap namin, napakalaki po ng kanyang responsibilidad dito sa usapin na ito. Pero yun nga, I cannot speak for the future kasi baka mamaya yung kanyang testimonya ay merong pang mas malidiin na mas madalaking mga tao or mas dahil sa kanyang testimonya, baka mapasara natin ng tuluyan ang ilan sa mga malalaking mga scam farms dito. Hindi ako pwede magsalita ng patapos. Pero ngayon nga po, at this point, hindi pa po namin napag-uusapan yan. Okay. It was yesterday or 2 days ago po na lumabas itong pangalan ni Wesley Leal Guo, no, na brother daw ni Alice Leal Guo o ni Go Huaping, no. How will he figure in this investigation po? Ano yung magiging relevance niya sa investigasyon na to o anong crucial role? In all honesty and fairness, medyo matagal na rin po naming alam na ito si Wesley Guo ay hindi rin po Filipino. Kaya lang, mas minabuti namin na antayin sana yung ibang mga ahensya na siya lang maglabas dito sa puntong ito. Pero yun nga po, nakita naman po natin na may mga ebidensya nakuha ang opisina ni Senator Gatchalian at karapatan din po nilang ilabas iyon. Ngayon, in relation po doon sa mga kaso, malaking bagay po ito sapagkat pwede huratin siyang mapapanagot doon sa kanilang pag-bastardize doon sa ating sistema sapagkat inaabuso po ng pamilya Guo yung ating late registration process when it comes to certificate of live birth. At saka tinitingnan din po kasi namin ang pananagutan ng ilang mga Guo siblings doon sa actual na operation ng mga scam farms din po. No? So, baka yung ibang mga ahensya, katulad din namin, nagbubuo rin po ng mga kaso laban dito sa mga kapatid ni Mayora. And hopefully, meron kaming matibay na makuha mga ebidensya kesa sa mga hawak pa namin ngayon
para makasuhan din po namin sila. Ay, speaking of evidence po pala, no, yung fingerprints po na nag-match ni Alice Guo and Guo Huaping, hindi pa yung super final, di ba? Until sa court po. Tama po ba? Yung korte yung magdedetermine na yung authenticity niya o kung ano talaga siya, kung, well, yun, authenticity actually. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ang dactyloscopy division o yung fingerprint division ng NBI, PNP, and so on and so forth, these are perfect sciences, no? These are almost infallible sciences, no? So, once and for all, as far as the NBI is concerned, as far as the PSA is concerned, we can definitively say that these two persons are one and the same. So, on its own, the PSA can recommend to the OSG to cancel, to petition for the cancellation of the live birth of this particular individual. Ngayon, yung sinasabi nilang korte ang magdidetermina, korte will simply reaffirm, no? The court will simply reaffirm the findings, initial findings of the dactyloscopy sections or units of the NBI and probably the PNP as well. Okay. Kasi sabi kasi ni Attorney Steven David na hindi pa daw kasi verified, di pa nila nakita yung dokumento, korte lang daw ang makakapagsabi. Kaya ko po natanong. Sir, pahabol lang. So, sabi nga po ninyo, sa tingin ninyo, hindi pwedeng maging star witness or state witness itong si Alice Guo. Pero kung halimbawa, willing siyang makipag-cooperate and ibigay yung mga information na kailangan to resolve this issue on illegal pogo, meron bang compromise pagdating dun sa mga kaso niya? Papayag po kami kapag ito po ang ibibigay niya. Una, ibigay niya sa amin kung sino yung mga iba pang mga utak na mga foreign nationals dito sa mga scam farms na ito. Una po yun. Pangalawa, magbigay siya ng mga matitibay na mga testimonya at mga documentary evidence magpapatunay kung sino ba yung mga opisyal, mapakasalukuyan, mga dating opisyal na siyang tumulong sa kanila para mabuo itong scam farm na ito. Kasi tandaan po ninyo, nakapagpatayo po sila ng Baupo Compound sa halagang 6.2 billion. Hindi ho ba? So, hindi naman po pwedeng maitayo iyon ng 6.2 billion ng ganun-ganun lang kung walang tumulong sa kanila. Pero kung ang kanyang testimonya ay para lamang ituro yung mga bagay-bagay na alam na namin, at meron na kaming ebidensya, hindi ho kami papayag dyan.